Here's another vlog ng buhay ko dito sa Alaska. So, nandito po ako ulit ngayon sa frozen dagat dito sa Nome, Alaska. And to answer this question, yes po, legit na legit po itong aming frozen dagat dito. At sa mga nagtatanong dyan or curious kung delikado bang umapak, tumakbo, or maglakad dito sa frozen dagat namin, the answer is no po. I've lived here long enough para malaman at mapatunayan ko na hindi po delikado dito. Wala pa naman po kaming nabalitaan na nadisgrasya or namatay dahil naglakad dito sa frozen dagat. At sa mga nagtatanong dyan kung gaano nga ba kakapal tong yelo na inaapakan ko, makapal po talaga siya. Makapal na makapal, kasing kapal na mukha ng kabit ng asawa ng kapitbahay nyo. 4 feet up to 7 feet po siya, guys. And si Kuya gusto rin magpa-tour. Hindi ko alam kung anong klaseng tour ang gagawin ko dito pero wala ka naman talaga makikita. Imaginein mo yung dagat pag hindi siya frozen. Hindi ba ang makikita mo is puro tubig lang? Dito puro yelo. So to give you more information, eto siya guys. So nakikita nyo yan, yung kulay blue, yan yung dagat, hindi ba? Tapos yun, nakalagay yung Nome. Yan yung pinaka-town namin. And ayan yung may araw dyan, yung may kulay itim na pin. Ayan dyan yung pinanggalingan namin. Tapos makikita nyo naman yung may line, yan yung dinaanan namin. And yan namang circle na kulay puti na may araw, yan yung pinaka-location namin. So dyan nakalocate yung crab pots na sinet up ng asawa ko at ng kaibigan niya. So, bali guys, lagi kong sinasabi na nasa gitna kami ng frozen dagat, but technically, nasa 1/4 lang talaga kasi kung titingnan nyo, ayan, i-zoom out natin, malawak pa yung frozen area dito sa dagat. Yung pinakadulo, yung hindi na siya frozen, sa dulo na yon, wag nyo nang i-request na pumunta pa kami doon kasi wala na kaming time, pauwi na rin kami. And also, marami ring nagtatanong kung nasan nga ba yung mga alon. Kasi, syempre nga naman, dagat to. So, syempre, dapat may alon. So, ayan, nakikita nyo ba yan? Yan yung mga alon na nag-froze. Etong mga frozen alon na to, malapit na nga pala to sa pinakabungad ng beach namin. Ayan, o, diba, ang dami nila. Diba nakaka-amaze? Kasi ako na-amaze din ako dito nung bago ako dito sa Alaska. Kaya ito, fini-film ko para ma-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga nai-experience ko dito. And also, alam nyo ba guys, dito sa frozen dagat, merong mga gold miners. Yung sumisisid sila sa ilalim ng nagyayelong dagat para makakuha ng ginto. Pwede nyo silang panoorin sa Discovery Channel. Yung Bering Sea Gold Under the Ice, ayan, makikita nyo yan, dito yan sa Nome, Alaska. So, ayun sila guys, hindi ako pwedeng pumunta dyan kasi private business yan, baka ma-trouble ako. And speaking of gold, eto nga pala guys, dumaan din kami dito. Eto yung historic gold dredge, yung ginamit nila noong 1946 para makakuha ng maraming ginto. Obviously, hindi na to gumagana kasi noon lang, pero buhay na buhay to noong 1946. Eto kasing Nome, Alaska guys, nakilala din ito sa gold. Noong araw between year 1800 to 1900, maraming nagpuntahang dayuhan dito kasi merong mga nakadiscover na maraming gold dito sa Nome, Alaska. Hanggang ngayon pa rin naman pero hindi na ganun karami. And eto guys, kung nakikita nyo, ayan, obviously, lumang-luma na siya, rusty na siya, pero dati talaga marami rin itong nakuhang gold. Nakalutang siya sa tubig. So, eto yung itsura niya kapag ka summer. Ayan, nakikita nyo, napapalibutan siya ng damo-damo and nakalutang siya sa tubig. And eto guys, yung dinadaanan ko, pagka summer, ayan, bridge yan. Tapos meron silang information dito. Marami ring dumadayo dito para makita to, magpa-picture kasi nga naman, this is one of the historic gold dredge dito sa Nome, Alaska. Maraming gold story dito sa Nome, Alaska guys. Kung interesado kayo, paki-google na lang para mas maintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko, diba? And eto, nadaanan din namin tong isa pang historic gold dredge. Ayan, etong part na to, restricted area siya, kaya hindi ko siya pwedeng lapitan masyado. Ayan, as you guys can see, lumang-luma na siya, rusty na siya, and nahagip na nga ng blizzard yung halos kalahati na nakatakip dyan. And also, eto, dinaanan din namin etong mga gold equipment noong araw. Eto, ang nakasulat dito is American Gold Dredge Manufacturing. Ayan,
Maraming gold equipment dito guys na lumang-luma na ginamit nila noong araw. Like I said, between year 1800 to 1900. Ayan, lumang-luma na sila. Kumbaga, museum na lang to. So marami ring mga dumadayo dito na gold miners and then tinitingnan nila to, nagpapapicture, vinivideohan kasi napaka-historic ng mga equipment na to guys. Ayan, kung nakikita nyo. Hanggang ngayon pa rin naman guys, maraming nagpupuntahan dito mga gold miners. Ang ginagawa nila, sumisisid sila sa dagat kapag ka-summer and kapag ka-winter naman, sumisisid sila sa nagyayelong dagat. Meron ding show na ginawa yung Discovery Channel, ayan, Bering Sea Gold. Panoorin nyo kung interesado kayo. Ito pala yung mga nakalagay na impormasyon tungkol dun sa mga mining equipment. Ayan. And then, meron din dito etong digging deeper. Hindi ko na mababasa sa inyo kasi obviously, ayan, nabubura na siya. Para to sa mga taong nagpupunta dito. Like I said, parang museum na rin to. And eto, meron pang isa, getting the gold. Like I said guys, etong mga gold equipment, buhay na buhay to noong between year 1800 to 1900. And speaking of gold din pala, yung asawa ko nagkaroon siya ng interest, manguha ng gold last year pero hindi siya sumisid, kundi gumamit siya ng metal detector and guess what? Nakakuha siya guys. So, ito yung pruweba. Ayan. Makakahanap ka ng gold dito basta matyaga ka lang. $3,000 right here. So, ayun lang yung kwento ko. Bye!